So okay mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin itong manual na vernier caliper. Okay? So eto, bakit ko ituturo to? Kasi etong vernier caliper, basic na ruler din siya. Pero eto, nagagamit ito hindi lang sa mga item sa bahay, nagagamit din ito sa automotive. Pwede itong gamitin sa pagsukat sa haba ng bolt, at saka sa halimbawa, yung brake caliper piston, ginagamit to panukat rin ng inside diameter saka outside diameter. So, nagagamit talaga yan. Kumbaga, mas accurate itong panukat kumpara sa regular na ruler. Okay? So, ayan siya. So, nai-slide siya. Yan. Yan. So, ang tuturo ko dito, mga paps, yung pinaka basic kung paano to gamitin. Madalas kasi dati, nung nag-OJT pa ako, ang ginagamit ko madalas na vernier caliper, yung digital. Pero, bakit ang pinili ko? Manual. Kapag digital, may tendency kasi sa digital, nalolobat siya eh. Isa pa sa problema ko sa digital, kapag nababagsak-bagsak, minsan yung reading niya sumasablay, nami-miscalibrate sa mga paps. Kaya ang pinili ko, manual na stainless, para sigurado. Okay? So, ang tuturo ko dito, yung pinaka-basic na pagbasa gamit yung vernier caliper. So, ito, ang gagamitin natin ay metric. So, makikita nyo naman yan dito. Meron yung mga numbers. Parang ruler lang din. Yan, 0, 1, 2, 3 hanggang 15. So, ito, yan, 1 cm, 2 cm, 3 cm. Ngayon, zoom ko Yan. Mamaya ko nituturo kung ano para sa itong number na to. Tapos, sa bawat pagitan ng, ito, 0 to 1, ito, 1 cm, 2 cm. Alam naman natin na ang 1 cm ay 10 mm. So, bawat guhit na yan, nagre-represent yan ng millimeter. So, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, hanggang makaabot dito sa 1. So, ibig sabihin nun, magiging na yan, 10 mm. Alam naman natin yun eh. 1 cm equals to 10 mm. Ito, bago nyo gamitin, dapat ikakalibrate nyo to. So, paano ba yung tamang pag-calibrate ito? Or paano nyo malalaman na calibrated to? So, iuusog nyo lang yan dito. Yan. Makikita nyo. Yung number dito, kasi dito sa ibang part na to, makikita may mga numbers yan. 0 hanggang 0 sa dulo. Minsan 10 yan. Yung 0 na to, dapat tatapat yan dito sa 0 na nasa gitna. Okay? So, ito yung 0 nito, tatapat yan. So, ibig sabihin yan, calibrated na yan. Ngayon, ganito yan mga paps. Halimbawa, may susukatin tayo. Halimbawa, yan, ang sinukat nating item halimbawa, ganyan kalaki. Halimbawa lang So, ang mangyayari niyan, kita ako halimbawa, ganyan, syempre, ganyan. Sinukat nating item dito, halimbawa, yan. Tapos, etong 0 tumapat sa 1, automatic, yung yung sukat ng item natin, basic yun, ay 10 mm or 1 cm. Okay? So, yung 0, yun yung magiging reference natin para sa pagbasa ng tamang sukat ng item natin. So, halimbawa, example tayo dyan, ang nakuha natin ayan, yan yung naipita natin. So, ang reading niyan is 1 cm or 10 mm. Okay? Basic yung mga paps. So, ito naman tuturo ko sa inyo mga paps. Ano yung silbi ng mga number dito? So, ito kasi, pakita ko kapag magsusukat tayo ng halimbawa, ayan, sukatin natin 0, 1 cm yan, 1 mm hanggang 10 mm. Di ba ganun naman yung nasusukat natin? Ngayon ito, yung halimbawa ito 0, tapos yan 1 mm, 2 mm. Kung ito, yung 0 hanggang 1 mm, may pagitan, di ba? Ang meaning no nitong mga to, etong mga to, yan yung nasa pagitan ng 0 at saka 1 mm. Okay? Pakita ko sa inyo yung sample ko. Halimbawa ito. Ito yung 0, tas ito 1. So ito 0, tas ito 1 cm. Ito 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm. Yan, hanggang makarating dito sa 10 mm. Ito. So, ang tinutukoy ko kaninang number, yung ito yung pagitan nito, yan, yung pagitan yan. Sa pagitan yan, meron din niyang mga linya na hindi natin nakikita, okay? So, yung linya na yan, nagre-represent yan nito. Ito, yan. Itong nasa bawang part. So, ito yan mga paps, ito, yan. Yan yung part na yan.
Okay? So yung pagitan ng ng 0 at 1 mm, ito yan. Ito yung part na yan. Basic lang ang tinuturo ko sa inyo mga paps ha. Ngayon, sa pagitan ng mga number na to, ng 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 0, meron pang mas maliliit na number. Okay? So, etong number na to ay 2, 4, 6, 8. So, ito, bago mapuno yung 1 na linya dito, kailangan bumuo rin ng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. So, ganun yung counting yan. Kumbaga, tig to 2. Okay? So, kung may nakuha kang sukat dito, halimbawa, ito yung nakita natin, nandito yung sukat, dito tayo magbabase sa baba. Okay? So, yun yung magiging reference natin. Sasample ako mga paps, ha? Tignan nyo. So, okay mga paps, ito yung sasample ko. Sukatin natin to, ito yung labas. So, ayan. Ito yung nakuha ko. So, ilalak ko na yan ha. Ilalak ko na para hindi na magalaw. Okay, sample lang naman. Ngayon, titingnan nyo to. Kung titingnan nyo yung nakuha natin, ang nakuha natin dito ay 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 mm yung sukat na nakuha natin. Pero, yung 0, hindi tumapat sa pinaka 5 niya. So, dapat sakto yan. Hindi tumapat. So, paano natin malalaman yung eksaktong sukat? Ngayon, sa mga linya na to, etong nasa baba, hahanapin natin kung saan yung lugar na pumantay sa taas. Okay? So, kung titingnan natin yung yung pinaka linya, tingnan nyo ha, dito hindi pumantay, dito hindi pumantay, hindi pumantay. Mapapansin nyo, ang tanging pumantay dito ay ito. Doon yung pumantay, ito. Yan, ito, yan. So, ang gagawin natin dyan, bibilangin ngayon natin yan. Ito, sa pangalawa. So, magbibilang tayo. 0.2. So, ito balang nakuha na natin dyan ay 5. Millimeter tayo 5. 5 point, ano yung kasunod ng 5? So, bibilang tayo ngayon. So, ito, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. So, ito, 24. So, kita nyo naman. So, nandito yung pumantay siya Yan. Yan. 24. Sa camera kasi hindi masyadong makita. Pero dito banda pumantay. So bali ang magiging resulta dyan, 5 mm yan, di ba? 5 ang nakuha natin. 5.24 mm. Okay, nagets nyo ba yung mga paps? Ngayon, magbibigay pa ako ng ibang sample. Okay, ganyan lang kaliit. Para mas maintindihan nyo lalo. So kung napapansin nyo, inilagay ko yung, yung 0. Ito yung 0, di ba? So 1 mm yan sa pagitan ng ng 0 at saka 1 mm. Doon ko tinapat yung 0 na nasa baba. Okay, hindi natin ngayon alam kung anong sukat niyan. Napakaliit niyan mga paps. Ngayon ang gagawin natin, hahanap tayo ng tumapat dito. Okay? So para maging reference natin. So kung makikita nyo, ang tumapat dyan ay ito. Ang nakikita ko number. Ito, ang tumapat dyan, na sakto dito sa taas na part, ay number 4. Okay? So, ang mangyayari dyan, ito, ang magiging sagot dito, 0.4 mm. Okay? Kasi, 0 to 1 mm yan, mga pap. 0 to 1 mm, yung maliit na pagitan na yon. Ano yung pinagtapatan niya rito? Yan, yung pinaka-reference natin sa pagbabasa, yung pumantay dito sa mga linya. Ang nakikita ko pumantay sa linya, ay number 4. So, basically, ang mangyayari dyan, 0.4 mm. Okay? So, ayan siya. So, okay mga paps, dito naman tayo. Sukatin natin yung outside diameter nito. Isa pang sample. Okay? So, ayan. Kung nakikita nyo, ang sukat na nakuha natin dyan ay, yung 0. Yun. Tanggalin ko na to mga paps. Yan, para makita natin maigi. So, ang nakuha natin dyan ay, ito, 5, 1,
1, 2, 3, 4. So, 54 millimeter. Okay? So, 54 millimeter nakuha natin. 54 point ano? Kasi yun ang tanong dyan eh. Yung 0 tumapat sa pagitan ng 54 at 55 millimeter. So, ano yung eksaktong sukat niyang ano na yan, yung brake caliper piston na yan. So, ganun din, hahanapin natin yung pumantay dito sa baba na linya sa taas. So, hanapin natin ngayon yung pumantay na linya. Oh, ito, pantay ba to? Yan, hindi. Hindi ito pantay, hindi ito pantay. Ano pa tayo? So, ang pumantay dyan sa linya na to ay itong number 2. Number 2 yung pumantay. So, ang mangyayari niyan, 54 mm to mga paps ha. Diba? 54 mm. Yan. Tumapat sa 2. 54.20 mm. So, ganun lang yan mga paps. So, 54 yan, diba? Tapos ito 55. Tumapat siya sa gitna. Ngayon, ano yung sukat niyang pinasapagitan na yan? So, hahanapin natin dito yung pumantay na linya sa taas. Ang nakita kong pumantay na linya dito ay itong number 2. Okay? So, bali mangyayari niyan, 54 point ano, bilang ka ngayon. So, ito, yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. So, 54.20 millimeters. Okay? So, gets nyo na yun mga paps. So mga paps, hanggang dito na lang yung video ko. Sana kahit paano itong video na to nakatulong to in case na magsusukat kayo o magbabasa kayo gamit yung manual na vernier caliper. Okay, bago ko tapusin itong video na to, pwede nyo ilagay sa comment section yung sagot dito sa tanong ko. Okay? So mga paps, ito. Tignan nyo Yan. Random lang mga paps. Yan. So, ayan siya. So, ilagay nyo na lang sa comment section yung tamang sagot para dito kung anong sukat yung nakukuha ko dyan. Okay? So, tignan nyo maigi para madilim. So, paano ba kaps? Maraming salamat sa inyo.